Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, November 10, 2025, Monday. Patuloy pa din ang epekto ni Typhoon Uwan kahit ito ay patungo na sa West Philippine Sea. Signal number 4 nakataas pa din sa ilang lugar sa bansa. Alamin natin ang pinakabagong detalye dito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Si Uwan ay humina na, ngunit nananatiling isang malakas na bagyo habang nakapwesto ngayon sa coastal waters ng La Union. Batay sa pinakahuling datos, ang mata ng bagyo ay nasa ibabaw ng katubigan ng Baknotan, La Union. Ang lakas nito ay umaabot sa maximum sustained winds na 150 kilometers per hour malapit sa sentro. May pagbugso na hanggang 230 kilometers per hour at central pressure na 955 hectopascals. Kumikilos ito pa west-northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. Malawak pa rin ang saklaw ng hangin nito. Ang strong hanggang typhoon force winds ay umaabot palabas hanggang 780 kilometers mula sa sentro. Kaya kahit malayo ka sa mismong landfall corridor ay maaari pa rin makaranas ng malalakas na hangin at biglang buhos ng ulan. Nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 4 sa western portion ng Nueva Vizcaya, southwestern portion ng Kalinga, western portion ng Mountain Province, southern portion ng Abra, western portion ng Ifugao, Benguet, central at southern portion ng Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, northern portion ng Nueva Ecija, northern portion ng Tarlac at northern portion ng Zambales. Sa antas na ito, moderate hanggang severe ang potential impact, kayang magpalipad ng bubong kahit matitibay na yero, pagkatumba ng mga poste at punong kahoy at malawakang power interruptions. Nakataas naman ang tropical cyclone wind signal number 3 sa southwestern portion ng mainland Cagayan, kanlurang bahagi ng Isabela, southern portion ng Apayao, natitirang bahagi ng Kalinga, natitirang bahagi ng Ifugao, natitirang bahagi ng Abra, natitirang bahagi ng Mountain Province, Quirino, southern portion ng Ilocos Norte, natitirang bahagi ng Ilocos Sur, natitirang bahagi ng Nueva Vizcaya, natitirang bahagi ng Nueva Ecija, northern at central portion ng Aurora, western portion ng Bulacan, buong Pampanga, natitirang bahagi ng Tarlac, natitirang bahagi ng Zambales at northern portion ng Bataan. Dito, inaasahan ng moderate hanggang significant na pinsala, lalo na sa mahihinang struktura. Sa mas malawak na paligid, nasa tropical cyclone wind signal number 2 ang natitirang bahagi ng mainland Cagayan, kasama ang Babuyan Island, natitirang bahagi ng Isabela, bahagi ng Apayao, natitirang bahagi ng Ilocos Norte, natitirang bahagi ng Aurora, natitirang bahagi ng Bulacan at Bataan, buong Quezon, kasama ang Pulilio Island, Metro Manila, Rizal, Laguna, Cavite, Batangas, Marinduque, northern portion ng Oriental Mindoro at northern at central portion ng Occidental Mindoro kasama ang Lubang Island. Gayun din ang Camarines Norte at northwestern portion ng Camarines Sur. Sa antas na ito maaaring magkaroon ng minor hanggang moderate na pinsala at delikado ang paglalayag lalo na sa mga maliliit na sasakyang pandagat. Signal number 1 naman ng Batanes, northern portion ng Palawan kasama ang Calamian Island, Cuyo Island at Cagayancillo Island. Natitirang bahagi ng Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate kasama ang Ticao at Burias Island, Romblon, natitirang bahagi ng Oriental Mindoro at natitirang bahagi ng Occidental Mindoro. Sa Visayas, nasa ilalim din ito ang western at central portion ng Northern Samar, northwestern portion ng Samar, Iloilo, Capiz, Aklan at Antique kasama ang Caluya Island. Bagamat mas mababa ang antas, sapat pa rin ang lakas upang makasira ng mahihinang struktura at magpatumba ng mga sanga, lalo kung may kasamang malalakas na pag-ulan. Narito naman ang heavy rainfall outlook para ngayong araw. Inaasahan ng 100 hanggang 200 millimeters na pag-ulan sa La Union, Pangasinan, Benguet at Zambales. Maaari namang umabot sa 50 hanggang 100 millimeters ang ulan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Batanes, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Aurora, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon at Occidental Mindoro. Tandaan na mas mataas pa ang aktwal na maitatala sa mga bulubundukin at nakataas na lugar dahil sa orographic enhancement. Maaari ring lumala ang pagbaha at pagguho ng lupa sa mga mababang lugar at matatarik na dalisdis na mayroon ng basang lupa mula sa mga naunang pag-ulan. Sa track at intensity ng bagyo sa mga susunod na oras, ang malalakas na ulan, mapanganib na hangin at storm surge ay maaari pa ring maranasan kahit malayo sa landfall point o kahit sa labas ng cone. Sa kasalukuyang projection, magpapatuloy si Uwan na kikilos pa west-northwest sa susunod na 12 hours. Matapos nito, habang unti-unting lilihes pa northwest hanggang pa north sa ibabaw ng West
Philippine Sea. Inaasahan ang muling pag-intensify sa pagitan ng bukas at Wednesday, November 12, afternoon o evening. Magsisimula itong lumiko pa northeast patungong Taiwan Strait dahil sa mas favorable environment. Sa bahaging iyon, kabilang ang mas malamig na tubig, vertical wind shear at posibleng dry air intrusion. Inaasahan ang tuloy-tuloy na paghina sa natitirang bahagi ng forecast period sa inaasahang track. Tatawirin ng sentro ni Uwan ang kanlurang Taiwan sa Thursday, November 13, kung saan mabilis pa itong hihina bago lumabas sa paligid bilang humihinang sistema. Mahalaga ring bantayan ang kondisyon ng dagat sa maraming baybayin. Inaasahan ang rough seas hanggang very rough sa mga sumusunod na coastal waters sa susunod na 24 hours. Hanggang 3.5 meters ang taas ng alon sa natitirang western seaboards ng mainland Palawan. Mga baybayin ng Oriental Mindoro, Marinduque, Albay at Northern Samar, hilagang baybayin ng Romblon at natitirang seaboards ng Quezon, Batangas at Camarines Sur, gayon din sa western seaboards ng Masbate kasama ang Burias Islands at sa silangang baybayin ng Sorsogon at Eastern Samar. Maaaring umabot sa 3 meters ang alon sa paligid ng Antique kasama ang Kaluya Islands, gayon din sa Cagayan Silo Islands, southern seaboard ng Iloilo, western at southern seaboards ng Guimaras at Negros Occidental at western seaboard ng Negros Oriental. Sa ganitong kondisyon, mariing ipinapayo sa maliliit na sasakyang pandagat kabilang ang mga motorbangka na huwag na munang pumalaot. Kung talagang kinakailangan at may pahintulot, tiyaking ang sasakyan ay may life jackets para sa lahat, may sapat na komunikasyon at nakabantay sa real-time na pagbabago ng hangin at alon. May mga lugar din na makakaranas ng moderate to rough seas hanggang 2.5 meters ang taas ng alon sa natitirang seaboard ng Palawan, hilagang baybayin ng Zamboanga del Norte, silangang seaboard ng Caraga at Davao Region, hilagang baybayin ng Aklan at Capiz at natitirang seaboards ng Romblon, Masbate at Sorsogon. Hanggang 2 meters naman sa natitirang seaboards ng Visayas, hilagang seaboards ng Northern Mindanao at seaboards ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Para sa mga motorbangka at katulad na laki ng sasakyang pandagat, magpatupad ng dagdag na pag-iingat, suriin ang kondisyon ng makina at kung maaari ay iwasang maglayag habang mataas ang alon at malakas ang bugso ng hangin. Sa kabuuan, kahit humina na si Uwan mula sa pagiging super typhoon nito, nananatili itong mapanganib dahil sa kombinasyon ng malalakas na hangin, malawak na ulan at mataas na alon. Patuloy ang banta ng flash flood sa mga mababang lugar at storm surge sa ilang baybayin ng Ilocos, La Union, Pangasinan at Zambales. Gayon din sa kanlurang bahagi ng Central Luzon, manatiling nakatutok sa pinakabagong wind signal, heavy rainfall warnings at storm surge advisories ng mga opisyal na ahensya at ng inyong LGU. Sa sama-samang pagtalima sa mga patakaran sa kaligtasan at maagap na paghahanda, mababawasan natin ang pinsala at mapapangalagaan ang bawat buhay habang si Uwan ay unti-unting tumatawid palayo sa kalupaan at kumikilos papasok sa West Philippine Sea.